Malinis ang Children's Park sa Luneta na halos 2 dekada ring napabayaan. Muli iyong bubuksan sa Disyembre at tamang-tama sa bonding ninyong magkakaanak ngayong magpapasko. Nakatutok si Joseph Moro. Sa maraming batang lumaki sa syudad noon, masasayang alaala ang hatid ng Rizal Park Children's Playground sa may Luneta sa Maynila. Pero sa pagdaan ng panahon, tila nabaon sa limot ang pasyalan. Ngayon, unti-unti na nagkakakulay ang Children's Park. Halos 20 taon din na napabayaan itong Rizal Park Children's Playground pero naisipan ng National Parks Development Committee na muling buhayin ang park para bumalik ang mga pamilya at mga bata dito. December 1, inaasahang magbubukas ang bagong bihis na pasyalan. Maybe the young people doesn't even know, the children now doesn't even know na may maganda tayong ganitong facilities. So ang talagang layunin natin, i-revive natin, papagandahin uli natin. Hininga ng tulong ng komite si John Malinis para bigyang buhay ulit ang park. Katuwang niya sa misyon ng mga visual communication majors ng UP College of Fine Arts na magbasising pininturahan ang mga animal sculpture. Dating nakakatakot ng mga dinosaur tila giant toys na. Parang gusto mo na tuloy makipaglaro sa higanteng hippopotamus na ito o pumasok sa bahay-bahayang sapatos. Plano namin to make it more appealing for the kids. Mas makulay, mas madaming, para mas ma-attract ng mga bata. Minsan lang kami mabigyan ng chance na makatulong sa iba using our talent. Pero aminado ang komite na kailangan pa rin nila ng sponsors para maituloy-tuloy ang renovation ng pasyalan. Yung vision is, sige, ayusin natin, gawin natin pambata. The idea is to paint it bright, so parang Disneyland effect. Sa pagbubukas ng pinto ng Children's Park sa December 1, 10 piso lamang ang entrance dito. Di hamak na mas mura raw sa ibang theme parks sa bansa. Ngayon yung mga kulay niya, makikita, sigurado mag-i-enjoy mga bata dito. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Dinoble na ng Department of Justice ang seguridad para sa nurse na biktima umano ng panggahasa na si Florence. At ngayong bumubuti na ang lagay ni Florence, hinihintay na ng mga investigador at social worker na kilalanin niya ang mga lumapastangan sa kanya. Nakatutok si JP Soriano, exclusive. Patuloy daw na bumubuti ang lagay ni Nurse Florence, ilang araw matapos ilipat sa isang safe house. Ayon pa sa social worker na araw-araw nagbibigay sa kanya ng counseling, nagsasanay na raw ang dalaga sa muling pagsusulat. Hula hoop daw ang regular na exercise ni Florence. Kaya naman bago tumulak pabalik na Maynila si DOJ Secretary Lainey de Lima, may utos siyang iniwan sa NBI. I gave the instructions to the NBI na subukan na, ipakita na yung mga photos ng mga possible suspects in the hope na she would be able to identify yung actual perpetrator. Bibisitahin din sana ni de Lima si Florence sa safe house para kamustahin ang kalagayan nito. Security concerns kasi nasa safe house nga. So kung puntahan ko yon, marami akong convoy. May mga kasama, maraming makakaalam. So I decided not to. Maging ang seguridad ni Florence, pinadoble na rin daw ni de Lima, lalo't hindi pa rin daw talaga kilala kung sino ang humalay sa dalaga. Sabi naman ng NBI, 24 oras nilang gwardyado si Florence. Hindi pa raw nakapagbibigay ng sinumpaang salaysay si Florence. Gayunman, handa ang social worker at NBI sakaling siya ay magsalita. May mga moments pa rin siya na siguro naalala niya kung ano yung nangyari sa kanya. And so, important talaga yun na we have to be regularly conducting this counseling. Hinamon naman ni de Lima ang Vice Mayor ng South UP sa Maguindanao na kusa magpa-DNA test at linisin ang pangalan kung wala siyang kinalaman sa kaso ni Florence. Una nang nasangkot ang pangalan ng Vice Mayor ng South UP. Sa ngayon, isang Melchor Fulgencio pa lang ang nasasampahan ng kaso ng PNP matapos maunang umamin sa krimen pero nung kalaunan ay binawi rin. Mula sa Davao City, JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Pamaskong regalo na angkop sa pangangailangan ng mga batang tatanggap. Yan po layunin ng Give a Gift Alay sa Batang Pinoy Christmas Project. Matapos mabigyan ng maagang pamasko ang mga anak ng mga bilanggo at mga special children. Mga
Matigsalog naman ang Davao City ang hinandugan natin ng espesyal na regalo. Isa lang po ang mga matigsalog sa sektor ng mga katutubo na hinandugan natin ng maagang pamasko. Sa loob ng mga kabundukan na iyan, naninirahan ang mga lumad ng Davao. Dito namin nakilala ang pamilya ni Dato Ansudo, isang matigsalog. Sinisikap nilang mapag-aral ang mga anak kahit lagpas na ang kanilang edad para sa elementarya. Pa-eskwela ko, so ka na magkataw ginikanan. Kung na magkataw si kanan, pa-eskwela at anak ko. 18, tas 15. Grade 6 pa lang, bakit po nangyari? Bago na sila nag-aaral, nagsimula pa yung kuan, 2004. Bakit ka? Bago lang sila nag-aaral? Dahil malayo yung paaralan, nandun pa sa highway. Ang mayamang kultura ng mga matigsalog, ipinagmalaki nila sa makulay na kasuotan at masayang awit. Si Jerry, makisig na ipinakita ang kanyang gaya. Di ko maula kay amo-amang tribo. Karamihan sa komunidad ng mga lumad, hindi pa nararating ng sasakyan dahil walang maayos na daan. May pagkakataong kailangang tumawid sa ilog. Kapag maaraw, ang mga ilog pwedeng paliguan. Ngunit nagiging peligroso tuwing tag-ulan. Ang kailangan lang na iparating namin na kailangan namin dito yung talagang tulay, pwede na yung hanging bridge. Hindi pa rin naaabot ng kuryente ang karamihan sa mga taga Marilog. Ang Marilog District has 41 schools at dalawa lamang dito ang merong electricity. Ang ibang mga schools talagang malayo. Kaya nga hanggang ngayon, yung ibang mga eskwelahan, lalong-lalo na yung mga nasa sulok, talagang wala pang kuryente. Ang naghahatid ng liwanag, mga donasyong solar panels. At kung minsan, generator ang kanilang inaasahan. Ang lahat ng aming pagod, sulit. Dahil sa ngiti ng mga lumad na nakasalamuhan namin. At may kanya-kanya silang paraan ng pasasalamat. Pag-uwi, baon nila ang ating pagmamahal at ang sayang dulot ng mais. Maraming salamat sa Solid Shipping Lines Corporation sa paghahatid ng mga gift bags sa Davao, ganun din sa San Pedro College na tumulong naman para makarating ang GMA Kapuso Foundation sa Marilog at Paquibato District sa Davao City. Salamat din sa Vibel Manufacturing Corporation sa pagbibigay ng mga ipinamahaging sabon. Samantala, sa mga nais naman mag-donate sa GMA Kapuso Foundation, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Ang inaabangang kasalan ni Prince William at Kate Middleton, may petsa na! Jackpot sa loto dapat daw ibigay sa kawang-gawa paglampas na ng kalahating bilyong piso. Mga murang panregalo mabibili ninyo sa Noel Bazaar sa World Trade Center. Makakatulong pa kayo sa GMA Kapuso Foundation. Ito ang 24 oras.